At least alam mo yan. So meron tayo, let's say, given na y equals, let's say meron tayong, sige, para ma-distinguish nyo yung pagkakaiba, anong ba tayo simulan? Nyari cosine x minus pi over 2. Ito lang muna. So pag guys may kasama tong variable x mo na number or na radian, mga ganyan, ibig sabihin yung shifting nyan horizontal. Remember nyo na, ibig sabihin gagalaw lang to pag ganito kapag may pair yung variable x. Then kapag naman yung andito sa taas, gagalaw yun dito sa taas lang, vertically. Anyways, ito naman tayo, pause tayo dito. So remember ulit, meron tayong amplitude. So walang nakitang number, ibig sabihin 1 yun. Then meron tayong period, yung given is 2 pi formula. So yung variable b natin dito, di ba, katabi pa rin siya ng variable x. So magkakaroon tayo ng 2 pi over 1, which is still 2 pi yung period. So pagdating naman dito guys sa shifting, equate mo lang to nasa loob sa 0. So ibig sabihin sa horizontal shift or sa phase shift natin, horizontal na lang yan, equate lang natin yun sa x sa 0. So magkakaroon tayo dito ng x equals pi over 2. Ibig sabihin dito tayo mag-start. Ibig sabihin mag-shift ka ng pi over 2 units. Anyways, para maintindihan, gawin na natin. Basta pag minus to sa right yan, pag plus sa left. So gawin natin yan. Gawa tayo ng graph. So let's say ito yung midline. Ito yung x-axis, ha. So phase shift. So meron tayo guys, hindi naman tayo nag-move ng vertically, ibig sabihin nandito pa rin siya sa x-axis. So meron tayong amplitude na 1 unit. So ito yung 1 natin. Basta 2 units lagi yung ano natin dito, ha? Ganyan na, para panday. Ito na yung katibuan. Yung 1 natin. Yan. So gawin na natin tong dash line. Then dash line na rin to. Yan. So ngayon, 'di ba, sabi natin kung ito is 2 pi hanggang dito na apang-apat. Ba 2 pi ito? Tat pala pi over 4 lang, pero okay na yan. 2 pi kunyari. Ay 2 pi ito. Then ito magiging pi. Ito magiging pi over 2. Then ito magiging 3 pi over 2. So remember, hindi ka dito mag-start, ha? Dito ka mag-start sa pi over 2. Okay? Pero dahil kasi apat, para makuha natin yung period mismo na kung saan siya mag-stop ng isang cycle. 'Di ba sabi natin 2 pi yung isang cycle, magdadagdag tayo. Pero may shifting kasi na naganap. Ibig sabihin, para makuha natin yung buo, magkakaroon tayo ng, i-add lang natin tong dalawa. Magkakaroon tayo ng pi over 2 plus 2 pi. So pag in-add natin to, magkakaroon tayo ng 5 pi over 2. Gets yun? Ibig sabihin, pwede ka magdagdag dito ng pi over 2 ulit. So, ibig sabihin, yung 2 pi plus pi over 2, ito magiging 5 pi over 2. Then gusto magdagdag ko ulit, yung 5 pi over 2 plus pi over 2, magiging 3 pi. Kasi 6 pi over 2 yun eh. Kumbaga, yung kada hati niya kasi pi over 2. Kung pi over 2 to hanggang dito, pag nagdagdag ka ng pi over 2, magiging eto. And so on and so forth. Pwede mo yung diretsuhin kung trip mo. Pero ang ibig sabihin kasi dito guys, meron tayong shifting sa pi over 2. Then meron tayong period. Hanggang dito lang siya mag-stop na part. Ito yung isang cycle niya. So ngayon, based sa graph natin na cosine, 'di ba sabi natin, nag-start tayo sa may taas. So instead na dito tayo mag-start, sa taas na tayo mag-start. Kasi cosine siya eh. Sabihin tayo sa dash line mag-start. Then pababa, kasi positive tong cosine natin. So diretso mo lang to dito, pababa. Then naangat ka dito, hanggang dito sa may pi over 2 mo. 5 pi over 2. Kasi isang cycle yun. So bali ganito na itsura niya.
Pag ganyan tsura niya. Wala tayo sa dito. Parang tsura niya. Wala tayo sa dito. Parang siya it's yun. So let's say meron tayo another given like y equals cosine x depende sa hati plus 1. Depende yan sa hati, sa paghahati. Kunyari yung hati mo is kung yung period mo is ano lang, kunyari ganito, paano ba explain na madali? Kunyari yung period mo is pi lang, ibig sabihin hindi siya 2 pi ha, ibig sabihin pi lang. So diba kung ito yung pi mo, ibig sabihin nahatiin mo to, magiging pi over 2 to, tinahatiin mo siya ulit, magiging pi over 4. Then pag ginati mo to, nung sagot dito pag ginati, magiging 3 pi over 4 I think. Tama ba? To siya ito 3 pi over 4 yata. Ibig sabihin liliit yun masyado. Nakadepende yun sa cycle kasi sa period basta 4 lagi yung hati nila. Kasi isang cycle yun. Basta kung dito ka nag-start, aangat ka doon. Haba. Dito ka din na matatapos. Kung dito ka nag-start, dito na matatapos. Pag dito ka nag-start, dito ka matatapos sa taas. Kasi pag ganun yun yan. Basta ganun siya ginagawa. Basta ganyan yan. No? Tingnan, mag-start siya dito sa taas pag cosine. Matatapos ka dapat sa taas din. Pag sine naman, dito ka nag-start sa gitna. Matatapos yun dito sa gitna. Oo, parehas yun. Basta nakadepende sa period. Pero inahati ko siya kasi ng pi over 2. Kasi pi over 2 itong ano natin 2 pi. Basta, ganun siya ginagawa. Ngayon meron tayo dito guys. Dito vertical shift na to ha. So mapapansin mo dito, walang pair yung x. Sabig sabihin, walang shifting na magaganap dito. Dito may shifting. Ganito yung shifting mo dyan. Remember, pag may pair yung x, that is horizontal. While kapag naman dito, vertical. Ibig sabihin sa y-axis ka gagalaw. Tinuro ko to sa ellipse dati. Kung hindi nyo alam paano yung ginagawa. Anyways, pag marunong ka mag-graph, basic na lang yan. So let's say meron tayo na ito guys. So kunin natin amplitude. Walang partner yung a natin, walang number yung cosine. Ibig sabihin may invisible na 1. That is 1 na agad yan. Then yung period, that is 2 pi over b. So remember, meron tayong 2 pi. Yung b natin, coefficient ng x. So 1 yun. Lagyan natin yung 1. Which is 2 pi yung period. Pero meron tayong vertical shift. That is 1 unit upward. So aangat tayo ng 1 unit. Kasi merong plus. Kapag minus, downward yan. So remember, gawa tayong graph. Yan. Ito yung x-axis natin. Then, yung x-axis natin na. Sabihin, kunin natin yung vertical shift muna. So 1 unit. So kung hati natin to ng tagdadalawa para panday, para hindi masikip. Yan. Ay, sobra. Mali. So ngayon guys, ito yung ano natin, 1, ito yung 2, ito yung 3. Then negative 1 naman sa baba, negative 2, negative 3. Alam na natin yan. So ngayon, meron tayong vertical shift na 1 unit upward. So, ibig sabihin, eto na yung magiging midline mo. Kasi nag-shifting ka nga. Instead sa x-axis ka, eto yung magiging midline. Kumbaga, sa case na to, ito yung magiging solid line mo dito sa gitna. Kasi may shifting na naganap. Ngayon, pagdating dito guys, kunin mo yung amplitude. Yung amplitude mo 1 unit. Ibig sabihin, galing sa midline, aangat ka ng 1 unit. So, ibig sabihin, nasa to na yung dash line na isa, then nasa x-axis yung isang dash line. Dapat dash line din to. Pero kasi baka hindi makita Pero dash line dapat to kasi ito yung midline. O, dito ka mag-graph sa may part na to. O, ngayon meron tayong period na 2 pi. So, ibig sabihin,
ito yung 2 pi natin, di ba? Sa x-axis. So, ito yung pi. Ito yung pi over 2. Then, ito yung 3 pi over 2 natin. So, ngayon, dahil cosine yung graph, and wala namang shifting sa cosine, sa x natin, bisa dito tayo mag-start sa sa y-axis, di ba? Ito na line. So, di ba ang cosine, nag-start lagi sa may taas, or sa baba, depende sa sign ng trigo na ito ng cosine mo. So dahil positive yun, mag-start ka dito, bababa ka dito, then dito naman sa baba, then naangat ka na, then naangat ka dito. So balik ganito yung itsura ng graph. Yan siya ginagawa. Nag-shift na siya. Ibig sabihin hindi ka sa x-axis naggagawa, kundi dito sa 1. Kasi nga, ayun na yung midline mo. Ganun yung ginagawa guys. Bali sa range niya, from 0 to 2. Hindi, pag nagets nyo kasi yan madali na lang yan yung mga range domain. Basta ang domain neto guys lagi is always real numbers. Kasi continuous yan both left and right. All real numbers lagi yan. From negative infinity to positive infinity. Bali nagkataon dito sa range. Nakadepende yun sa may amplitude. Kunyari dito. Amplitude mo, di ba 1? Galing dito. So, di ba sabi ko last time, pagbasa ng graph, pag range, bottom to top. Ano ba yung bababa dito? Di ba negative 1? So, negative 1. Yung pinakamataas niya sa top is 1. So, ibig sabihin yung range nito is negative 1. Then, pagdating naman dito, wala boses. Pagdating naman dito, guys, so, ito yung graph natin, di ba? So, ano ba yung itong nasa baba? Di ba 0? So, 0 hanggang saan? Hanggang 2. Ibig sabihin, yun yung magiging range. Gets yung kasi kung matagal ka nanonood sa akin, guys. May-gets mo yun yung pagkuha ng graph, pagkuha ng domain and range. 'Di ba? Tsaka ginawa ko na rin sa rational root, rational inequality. So, itong ulo ko na. So, na-gets? Paano pa basahin yung domain and range na naka-set builder notation? Okay na to Tapos ko na lang to. Alam ko maganda pagkaka-explain ko Anyways.